Di na tamusalig ng ICC. Di na lang nato nahon-naon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Yes. Makitaan man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala naging pagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, Ginoo ko. newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang decision isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Ngay nga na ba so di na nato nahuna-hunaon ng ICC. I-assume na lang nato na ilagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that, ma'am? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Dili siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Mao gyud to ang para sa to mga Pilipino ang kanang Dapat naon. inconvenience sa tao. Mao gina pirmi ang iyahang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala akong kabalo sa ginaistoryahan nila sa uban kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon gid na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto or paulian na sila kay tugnaw kaayo. Kanang ingana. Mao gid ang first concern, ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street, nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo isa sa mga gibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network. Yes. Sa kadaghan sa supporters ni President Duterte.